Madali lang to eh. Oh, anong common ratio? Wala na, sinusulat ko pa lang. Alam nyo na yung sagot eh. Dapat takpan ko muna, no? Para sabay-sabay. May maano dyan eh, may hustler. Dapat yung isa dyan nakapikit. Ay isa. Yung tatlo pala guys dapat nakapikit. Eh kayo naman yung ano guys. Di ba moderator? So basically guys, yung common ratio natin dito. So divide mo lang ako, nahirapan ka. Like magkakaroon ka ng a sub 2 divide a sub 1. So magkakaroon tayo ng 0.25 divide negative 0.125. So definitely may negative yung sign. Then pag dinivide natin to guys is 1/2. Half ba to? Tama ba guys? Mali ba? Ay 1/3. 1/3 ba? Oo nga, negative 1/3. Pwe. Ano nga? Calculator natin. 1/2 ba yan? Sigurado kaya 1/2. Di ba negative 1/5? Ano nga? Negative to the negative 2? Bakit? Divide natin kasi decimal. Pero ito dito kasi makikita mo siya negative 2 divide 1 is negative 2. Diba? Gets nyo? Dito kita mo siya. Ba't naging 3 na to? Pero paano pa mag-divide ng decimal? Syempre. Divide natin to guys para malaman nyo. So, alam nyo natin. So magkakaroon tayo ng ganitong form. Marunong pa ba ako mag-divide? Lang hirap. So guys, kailangan mo to gawing whole numbers. Yung divisor mo. Pero sabi nga natin dito guys, to na to talaga. So magkakaroon ka ng 3 units. Move papunta sa right para maging whole number siya. So galing dito sa decimal point, move ka rin 3. So may space na nandiyan mo 0. So magkakaroon ka ng 125. Tapos meron ka ng 250. So pag dinivide mo to, magiging 2. Diba? Pero negative siya kasi nga opposite sign. Sige pa nung hawk. Ay. Basta ganun siya ginagawa. Pag divide, kailangan mo to i-whole number. Anyways, next tayo. May space pa eh. Ito. Anong sagot? Ay, wala yan. Meet natin to guys, si engineer. Ay. Negative. Negative ba? Negatibong 1/4. Grabe namang 1/4 yan. Negative. So check natin syempre, 'di ba? Ratio lang naman yung kinukuha natin, guys eh. So magkakaroon tayo ng a sub 2 divide a sub 1. So yung a sub 2 natin, that is negative 1/2 over negative 2. So pag ganito guys, sabi natin pwede nating over 1. Then negative divide negative is positive, di ba? So eto, pag multiply mo dito sa baba, magkakaroon tayo ng 1. Then ito rin multiply mo dito sa baba, magiging 4. So ibig sabihin magiging ratio natin.
Sabihin multiply mo to dito para makuha mo to. Then multiply mo to dito para makuha mo to. Ito naman para makuha mo dito. Dali lang yan guys.